Ang ating topic for this morning is home run. Can you say home run? Home run. Yan, home run. Kasi pagka home run, parang baseball yan eh. Merong 4 bases. And once you hit a home run, ibig sabihin nun, you can cover the first, second, third, and the fourth bases. No? At you will have a score. Ayan, kaya home run po tayo. Pagka hindi maayos ang atin pong mga bases at hindi natin na-cover ang mga bases, hindi po yun home run. Baka chicken run yun. No? Chicken run. Okay. Meron pong isang pastor na nagkakasal po siya at sinabi niya doon sa kanyang assistant na basahin mo yung 1 John 4:18, no? Sa harapan nung ikakasal. Okay? So nag-oblige naman po yung assistant niya at kinuha po yung Bible, no? At sa halip na 1 John 4:18 ang mabasa, ang nabasa po niya ay John 4:18. No? Meron bang kaibahan yung dalawa? Well, ang nakalagay po doon sa 1 John 4:18 ay dapat ganito. There is no fear in love, but perfect love casts out fear. Yun po yung nandun sa 1 John 4:18. Kaya lang ang nabasa niya, John 4:18. At sa harapan nung lalaki at babaeng ikakasal, itong sinabi, For you have had 5 wives, and the one you now have is not your husband. What you have said is true. No, mahirap po yun confusing talaga pag hindi malinaw yung passage natin o lalo yung role ng bawat isa sa family. Pag-pray niyo po yung ating mga pastor kasi karamihan po dyan talagang busy, marami dyan stressed out, karamihan po galing pa ng probinsya. So let's bless our pastors kasi mabigat po ang trabaho ng mga pastor. By the way, we greet mga pastors na nandito ng Happy Pastors Month. Palakpakan nga natin ang mga pastor na kasama natin dito. Kung hindi po tinawag ng Panginoon ang mga pastor na ito, matagal na pong patay. Matagal na pong nawala. Pero dahil sa biyaya ng Diyos ay nagpapatuloy pa. Amen? So continue to pray for our pastors. No? Marami pong pastor na kapag may mga, alam niyo yun, KBL. Alam niyo yung KBL? Yan po ang ikinabubuhay ng maraming pastor, KBL. Alam niyo po, ano yung KBL? Kasal, binyag at libing. Yan po ang kinabubuhay ng mga pastor. No? Minsan po, pagpagod ng pastor, nagkakalito-lito. Minsan may isang pastor na nagkasal, tinanong niya yung ikakasal. Sabi niya, ikaw babae. Ang ganon. Tinatanggap mo ba ang lalaking ito bilang iyong sariling tagapagligtas? No? Kaya mahirap po, nagkakalito-lito na yung pastor eh. Minsan naman nung siya'y magbibinyag, itinaas niya po yung bata at ang sabi niya, Panginoon, inihahandog namin ang batang ito, alabok sa alabok at lupa sa lupa. At minsan naman ay nung siya'y nandun sa sementeryo at maglilibing na, ay sinabi po niya, atin pong ihahatid na ang labi ng ating kapatid sa kanyang huling hantungan, kung sino man pong nakababatid ng anumang dahilan upang hindi matuloy ang libing na ito, ay ipagsulit na ngayon o ilihim magpakailanman. No? Pastors, and even all of us, beware of confusing our roles. Beware of confusing our roles. We have to know our roles even in the family. If you would open your Bible with me sa Ephesians chapter 5 verse 33 hanggang chapter 4 verses 1 to 4, tumayo po tayong lahat and let's read it all together. Ephesians chapter 5 verse 33 hanggang chapter 4 verse 1 to 4. Okay, let's read it together. Ready, go? However, let each one of you love his wife as himself, and let the wife that she respects her husband. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother. This is the first commandment with a promise, that it may go well with you, and that you may live long in the land.
Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. May the Lord bless the reading of His Word. Manalangin po tayo. Panginoon, kami ay nagpapakumbaba sa iyo, nanganganlong sa iyong presensya. Dalangin namin ang banal mong Espiritong magbigay sa amin ng pangunawa sa iyong mga salita upang aming magampanan ang aming mga tungkulin bilang asawa, bilang anak, bilang magulang sa pamilya upang maipamuhay namin ang iyong kalooban at maging malusog ang bawat pamilya at maging pagpapala sa marami. Nawa maluwalhati ka sa araw na ito sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Sige po, you may be seated now. In this passage, we will see four bases, no? 4 na bases po ito na para maunawaan natin, para mag-function yung family in a healthy manner. Highlighted dito po yung 4 na imperative verbs. 4 na mahalagang utos sa pamilya. Yung pong una is to love. Can you say love? Pangalawa ay respect. Can you say respect? Pangatlo ay obey. Can you say obey? At panghuli ay bring them up. Can you say bring them up? Yan. So, kung titingnan po natin, itong 4 na ito ay love, respect, obey, and bring them up. These are difficult tasks. Mabigat pong mga trabaho ito. And if you would expect this from your family member, no, you will be disappointed. Because it's not really normal for us to love, not normal for us to respect, not even normal for us to obey lalo, and to nurture others. Because ang normal sa atin is to serve ourselves. That's what's normal. Kaya ka nag-aasawa para lumagay sa tahimik, para maging tahimik ang buhay mo. Only to find out na yung palang pinasok mong akala mo'y tahimik, magulo pala. Kaya nga, ang definition natin ng family discipleship is not doing. But our definition of family discipleship is, if you remember, our definition is, family discipleship is leaning on. You remember that? Leaning on the gospel. Because we cannot do it by ourselves, by our strength. We need to lean on the strength of the Lord Jesus Christ. And to live out, ito na yung roles natin, living out. And to what? To lead through the gospel in the home so that families can be closer to the Lord Jesus Christ so that we can be more like Him. So the key here is leaning on the gospel. No? Leaning on the gospel. Okay. So, tingnan natin yung 4 na roles, no? Bagamat sabihin natin na these are difficult tasks, but nevertheless, we need to itemize, specify, and clarify anong ibig sabihin ng mga ito. Okay? Number 1 command is to love. And this command is given to the husbands. May I see the hands of the husbands here? Okay, palakpakan nga natin ng mga magigiting na mga asawang lalaki. Salamat nandito kayo, no? Salamat nandito kayo kasi normally when couples or families hear about family discipleship, allergic yung mga husbands dito eh. Alam niyo kung bakit? Tanongin niyo kung bakit? Kasi tatamaan eh. Kaya yung iba umiiwas talaga sa mga ganito mga conferences, no? Pero anyway, lahat naman tayo tatamaan. Sabi mo sa katabi mo, humanda ka. Tatamaan ka. Lahat tayo dito tatamaan eh. So ang utos to love is for the husbands. Anong sabi dito? Husbands, love your wives. No? Kaya naman plural kasi plural yung husbands. Pero kung gagawin mo singular, no, husband, you have to love your wife as Christ loved the church and gave Himself up for her, that He might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word, so that He might present the church to Himself in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. Yan daw ang trabaho ni Jesus Christ sa church.
Husbands, this is an opportunity for us to play the role of Jesus, to take the leadership and to love. Madaling mag-submit ang mga wives kung nakikita nila ang kanilang husband is most loving. Tama ba? Amen. Amen. At ano yung expression ng love na ito na sinasabi doon? Yun na nga, giving yourself up for your wife. Sino dito mga husband handang mamatay para sa kanyang misis? Hindi, galing sa ilong eh. Ngayon, pwede ko bang sabihin, mga husbands na nandito, ibigay mo ang wallet sa iyong misis? No, amen na. Handang mamatay para kay misis, pero yung wallet hindi maipagkatiwala. Yun ang sabi dito, giving up himself for her. At hindi lang yun, to nourish her, to sanctify her, to cleanse her, to make her blameless and beautiful. Husbands, mabigat ang trabaho natin, ano? Mabigat talaga yan eh. Meron ngang ikinasal, sabi nung groom doon sa officiating minister. Sabi niya, Pastor, ayoko nung mga baw-baw eh. Yung may mga re-require ka sa akin na dapat ganito gawin ko, dapat mahalin ko ang asawa ko, dapat mag-commit ako sa kanya. Pwede ba tanggalin mo na yon sa ating ceremony? Bigyan kita ng 2,000. Basta tanggalin mo, ayoko nung mga responsibilidad. Dumating ngayon yung kasalan. No? Pagdating doon sa kasalan, sinabi nung pastor doon sa ikakasal, Mister, lalaki, ikaw ba'y nangangako, namamahalin mo ang babaeng ito? Ibibigay mo ang buhay mo. Magtatrabaho ka. Liligawan mo siyang patuloy. Mamahalin mo siya, susuyuin mo siya, ipaglalaban mo siya. Ipagluluto mo siya. Nagulat yung lalaki, halos manliit doon sa kanyang kinatatayuan. Pagkatapos nung kasalan, pinagalitan nung lalaki yung pastor. Pastor, ba't naman ganun? Sabi ko sa iyo, ayoko ng mga baw-baw na yan eh. Ba't mo ginawa pa? Sabi nung pastor, pasensya ka na eh. Binigyan ako ng bride ng 5,000 eh. Hindi ka makakatakas sa responsibility. Amen ba? No, ito po'y bahagi ng ating trabaho at it's a gift from the Lord. You know, you have to look at your wives as a gift from the Lord. Amen? Amen ba? Ang ating asawang babae ay kaloob ng Diyos. Kasi nung sinabi ng Diyos sa hardin, hindi mabuti para sa lalaki ang nag-iisa. So I will make him a helper. No? Hindi sinabi ng Panginoon doon na nag-iisa yung lalaki, I will make him a father or a mother. Hindi eh. Or hindi niya sinabing, I will make him a companion. I will make a dog or a cat. Hindi siya gumawa ng aso para maging kapartner. Hindi rin niyang sinabi na I will make him many helpmeet. At lalong hindi niya sinabing a man is all alone, I will make him a duplicate. Gagawan ko siya ng boyfriend. Hindi. I will make him a helper. Babae po. At helper. No? At yung helper, anong Tagalog ng helper? Ayan. Hindi ko katulong. Katuwang. No? Actually, yung ibig sabihin ng helper, ito yung ginamit ng Diyos sa kanyang sarili. I am God, your helper. It's like an image of a military reinforcement. Habang ikaw'y kinukubkob, darating ang reinforcement galing sa Diyos, yun yung helper. In fact, mas malakas pa nga yun doon sa tinutulungan. Yun po yung imahe ng helper dito. Kaya po, it's a blessing for you to have your spouse. Kaya nga yung bang utos na mahalin mo ang iyong kabiyak, na kagaya ng pagmamahal ni Kristo, ay hindi po mabigat. Lalo kung naramdaman mo ang pagmamahal ng Panginoon Jesus sa iyo, na ibinigay niya ang kanyang buhay para sa iyo. Amen. Remember this, brothers and sisters, not only for the married couples, our ultimate quest or our ultimate
search for life is not for a spouse, but for a Savior. Ang pinakamatinding longing and yearning natin, mga kapatid, ay hindi yung makapag-asawa ka. Sorry to disappoint you, marriage is not forever. Ito'y regalo ng Panginoon sa atin habang tayo nandito sa lupa, pero pagbabalik ng Panginoong Yesus, hindi na po tayo ikakasal. Tayo parang mga anghel na doon sa langit. No? Mas higher ang level ng ating relationship at ng ating commitment sa isa't isa. So, husbands, you have to love your wives. Singles, you have to love the Lord all the more. And don't worry, because Jesus Christ was also single, and even Paul was single. No? And you can serve the Lord without distraction, even if you will stay single forever. Huwag po kayong mag-alala. At sa mga singles na nandito, someday, you will wear a wedding gown. Someday, hindi ka man ikasal dito sa lupa, you will be betrothed and you will be a part of the grand wedding, not the wedding of the century, not the wedding of the millennium, but the wedding of all time. And that is our wedding with the Lord Jesus Christ. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. So husbands, love your wives. Number 2, wives, ito na. Respect your husband. Can you say respect? Ito po yung pangalawa, respect. Okay? Bakit iniutos sa mga babae ang respect? No, basahin muna natin yung passage, verse 22 ng chapter 5. Wives, submit to your own husbands as to the Lord, for the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, his body, as is himself its Savior. Now, as the church submits to Christ, so also wives should submit in everything to their husbands. Submission in everything. Submission as unto the Lord. Verse 33, however, let each one of you love his wife as himself, and let the wife see that she respects her husband. It was commanded for the wives to respect because it's not natural for wives to submit. Part po ng curse yan na binigay kay Eva na her desire will be to control the man, to lord it over her husband. No? Yun ang naturalesa ng mga babae. Kaya nga yun ang utos. Pero ba't hindi inutos sa mga babae to love the husband? Bakit hindi iniutos yun? Okay. Kasi hindi ho need ng lalaki na marinig niya araw-araw na I love you. Sa mga babae, need ninyo, ng mga babae nandito, to feel affection and love and caring. And every day, you need a dose of that love, that endearment, that love. Tama po ba, mga ladies who are here? That's your language, affection. And hearing the words, I love you. Pero kami mga lalaki, hindi namin kailangan naririnig yun araw-araw. Pag nakita yung mga lalaki, bro! Di ba? Pare, kumusta ka na? Ganyan. Wala namang lalaki nagsabi, bro, I love you. Di ba? Well, hindi kailangan ng mga lalaki yung marinig yung I love you eh. Hindi yung need ng mga lalaki. Ang need ng lalaki, respect. Yan po yun. Kapag hindi na ibigay yung respect, ang feeling ng lalaki, hindi siya minamahal ng kanyang asawang babae. At madalas, maraming lalaking mahihina. And let me, tell you one important thing. The husband is weak. Not because the husband is weak. The husband is weak because the wife is strong. Yun po yun. Kapag masyadong malakas ang dating ng babae, no, ang lalaki po ay talagang tumutupi. Alam niyo po, merong competition na ginawa.
English language competition. 2,000 po ang nag-participate sa competition na ito. Ang competition was to write in one sentence about peace, calm, and happiness. Yun po yung competition. Magsusulat ka ng isang sentence na nagpapakita ng calm, peace, and happiness. Alam niyo po, may nanalo. At alam niyo po kung ano yung sentence ang nanalo? Ito yung sentence. My wife is sleeping. At nung binigay po yung award doon sa nanalo, dala-dala po yun ng mga judges. Umiiyak po yung mga judges. Dahil touch na touch sila at feel na feel nila yung sentence na ito. The wife is sleeping. Talaga namang napakadaya pa ng tahanan. At ligaya ng lalaki kapag kapayapang-payapa ang kanyang misis. No? Let me ask you, husbands and wives who are here, anong larawan ng inyong pagsasama? Ito ba? Letter A. Si lalaki nagagalit, si babae nagagalit, nagsasabong sila. A. Yan ba kayo? Or B. Si lalaki nagagalit, si babae umiiyak na tahimik. O kayo ba yung C? Si babae at si lalaki ay tahimik. O kayo yung panghuli? Parehong tahimik, hindi na nagkikibuan. Mukhang alam ko na kung ano kayo. Ang lakas ng reaksyon nyo. Kayo ba yung A? Sino dito yung A? Sa bahay ninyo A. Sa bahay ninyo B. Sa bahay ninyo C. Mukhang hindi ko na kailangan itanong yung D. Dahil parang actually this is normal among cross-world churches, but this is typical of a Filipino family. No? Pero hindi naman lagi, no? Hindi naman lagi. Okay. Bakit nga ba ganon, no? Medyo mabigat po ito. Kung hindi natin mauunawaan ito, mga kapatid, yung dynamics ng love and respect, then we will continue with this. C. C is not the ideal. Or even A or B or C or D. None of this are ideals. What's ideal is verse 33 of chapter 5 ng Ephesians. Husbands, love your wives, and wives, respect your husband. That's the ideal. So hindi natin, dahil natawa tayo doon sa C, normal na yun, tanggapin na lang natin. Hindi yun normal. At hindi yan ang kalooban ng Diyos. Amen ba? Amen po ba? Paano ba nangyayari yan? Bakit ba nagkakaganyan? Kasi ganito yan, mga kapatid. Ang lingwahe nga kasi ng babae, love. Ang lingwahe ng lalaki, respect. Ngayon, minsan tinatanong ng babae sa kanyang sarili, mahal kaya ako ng mister ko na kagaya ng pagmamahal ko sa kanya? Alam mo yun, tinitimbang niya eh. Parehos ba kami? Pantay ba yung pagmamahala namin sa isa't isa? O baka mamaya, mas akong nagmamahal kaysa sa kanya. Kaya madalas tinetesting niya yung kanyang mister. Sinusubukan niya ang kanyang mister kung mahal ka talaga. At pag hindi umabot doon sa kanyang pamantayan, as a caring and loving person who wants a healthy family, she will try to do everything to make amendments, to correct, to remind. So pag naramdaman niya na parang nababawasan yung pagmamahal ni mister, kakausapin niya yan. Sasabihan niya kasi gusto niyang protektahan ng pamilya. Concerned siya. Mahal niya ang pamilya. Pagsasabihan niya ngayon. Iko-correct niya ngayon. Iki-criticize niya ngayon. Kasi yun lang alam niyang paraan para maging maayos ang pamilya. She needs to correct. She needs to criticize.
Kaya lang, ang dating sa lalaki ng criticism is contempt. Ang dating sa lalaki ng correction is judgment. Amen ba, mga lalaki? Ba, walang sumasagot ah. Paano kasi kinukurot ng misis? Huwag kang sasagot. Huwag kang sasagot. You know, correction, when it comes to a man or a husband, ang dating nun ay disrespect. Bakit? Kasi kung ang lengguwahe ng babae ay love, ang lengguwahe ng lalaki ay respeto, so, ganun yung dating sa kanya. Parang ang wife niya is most unloving when she begins to criticize. Ngayon, kung hindi kayang i-handle ng lalaki at meron siyang emotional issues, magagalit siya. Tatapatan niya yung correction ng babae at i-justify niya yung kanyang sarili at sasabihin niya, hindi naman totoo yan. Hanggang sa magkasagutan silang dalawa, hanggang mag-away na. Ngayon, pag hindi na effective yung away ng lalaki, napansin niya, lalo sila nag-aaway, tatahimik na lang yung lalaki. At madalas sa mga lalaki, nakita nila, effective yung pananahimik. Mananahimik na lang ako. Okay. Pero sa babae, ang dating ng pananahimik ay hostility. Pag naman nanahimik ang lalaki, ang feeling ng babae, lalong hindi mo ako mahal. Sa totoo lang, the more na nakikipag-engage ka at nakikipag-diskusyon ka sa iyong misis, ang misis mo ay natutuwa. Kasi there is engagement, there is, conversation na nangyayari. Pero the moment that you stonewall, or yung naging bato ka, nagmanhid ka, nagagalit lalo. So, the more na tumatahimik si mister, lalong lumalakas ang boses ni misis. Kaya ang gagawin ni mister, lalo siyang mananahimik. It's a crazy cycle if we don't know the dynamics of love and respect. No? Kaya kapag gano'n na yung pakiramdam ng lalaki, lalo siyang magbabato. O kaya kung hindi man magbabato, magagalit, baka manakit pa. Kasi sasabihin niya, nakakalalaki ka na. Parang tahimik kayo lahat Ang mga babae kasi, gusto nila masolve ang mga problema ngayon na. Yung mga lalaki, hindi sanay sa confrontation Ang mga babae, hindi naman sila sanay na may mga unsettled issues. They want to settle everything. Tama ba? Ang mga lalaki, pwedeng wag muna kasi volatile lang situation, baka mag-away lang tayo. Wag na lang. Di ba? Pagka medyo payapa na ng konti, saka na lang tayo. Alam nyo ba mga kapatid, kapag nagtalo yung lalaki at babae, tingnan nyo po ito totoo ito. Pag nagtalo yung lalaki at babae, yung BP ng babae bumababa. Yung BP ng lalaki tumataas. Bakit? Kasi for a woman to be able to voice out and ventilate her feelings, masabi niya yung kanyang nilalaman ng kanyang puso, nakakababa ng presyon. Pero yung lalaki, dahil hindi siya sanay doon sa ganong klase ng confrontation, at hindi niya alam kung paano mag-navigate sa ganyang klase ng away, tumataas yung kanyang BP. Kita niyo na kung anong difference ng love and respect between the husband and the wife. Kaya ang sabi dito, siguro ganito lang para magkaintindihan tayo. Men, kapag kinokore ka ng misis mo, huwag mo siyang ihusgahan na parang she's unloving. Tingnan mo ito with the goodwill na parang kaya siya ganito ka-desperate because she wants change and she wants to improve the relationship. Doon siya nanggagaling. Siguro yun lang yung manner niya to do it. No? Sa mga babae naman, once a man becomes silent, hindi ibig sabihin nun, siya'y naninikis. Hindi ibig sabihin nun na
parang lalo kanyang ginagalit. In fact, yun yung paraan niya para maging bayani sa tingin niya. Kasi iiwas na lang ako sa away. No? Iiwas na lang ako sa confrontation. I think that's the most loving thing for me to do as a man. No? To stay out of the conflict. Muna. Kung magkakaroon tayo ng ganyang klase ng pananaw na hindi meant o hindi minimean nung husband o minimean nung wife na mag-disrespect at hindi naman minimean nung husband na maging unloving. So kung manggagaling tayo doon sa ganong pananaw, then we will understand better para hindi tayo nagagantihan sa panahon ng conflict sa mag-asawa. Anong sabi ni Apostle Peter? Sabi niya sa chapter 3, verse 1, "Wives, in the same way, submit yourselves to your husband, so that if any one of them do not believe the word, they may be won over without words." Wives, how do you win your husband to the Lord? Paano mo daw maipapanalo yung mister mo sa Panginoon? You can win your husband over without words. Hindi ka sa akin ang galing yan, ha? Sa Bible yan, ha? If you want peace in the home, sabi nga, sino ba yung nagsabing, if you want peace in the home, si Ed Lapis yata yung nagsabi, if you want peace in the home, stop talking. Yun ang sabi ni Ed Lapis. Pero ito, sabi ni Peter, kung gusto mong mawin yung non-believing husband mo, you can win your husband by submitting to him and win him over without words. And how do you win your husband? By your behavior. When they see the purity and reverence of your lives, your beauty should not come from the outward adornment, no? Such as elaborate hairstyles and wearing of gold or jewelry or fine clothes. Rather, it should be that of your inner self, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit. Wow. Gentle and quiet spirit without words. Hallelujah. Praise the Lord. Mga kapatid, ano na yan? Nagbibigay lang ng warning that there will be strong winds and thunderstorms. Okay. So paano daw pinagaganda ng mga misis ang kanilang mga buhay nung unang panahon? Hindi daw sa pamagitan ng mga brilyante, hindi sa pamamagitan ng mga make-up, kundi sa kanilang gentle and quiet spirit, putting their hope in God. That's their adornment. So wives, Peter said, hindi niya sinabi ni Peter na feel respect for your husband. Hindi sinabi ni Peter yan. Ang sabi ni Peter, show respect. So if the wives want unconditional love, husbands also want unconditional respect. Mas malaki man ang sweldo mo kaysa kay mister. Mas matalino ka man kaysa kay mister. Mas maabilidad ka o mas magaling ka kaysa kay mister. Dapat ang respeto ay nandun pa rin. Amen po ba, mga kapatid? Amen po ba? Sabi ng isang misis, love, respect, pareho lang naman yun. Meron bang kaibahan yung love and respect? No? Meron pong kaibahan. Halimbawa, sa boss mo. You respect your boss, but do you love your boss? So magkaiba yun. O halimbawa ganito, sabihan mo yung mister mo na, mister, mahal kita, kaya lang hindi ko feel na irespeto ka. So sa tingin mo, okay lang yun, di ba? I love you, but I don't feel respect for you. Sinabi lang misis sa husband niya. Sa unang tingin, parang okay lang. I love you, but I don't feel respect for you. Parang okay lang, di ba? Pero baliktarin mo yan. Sabihin ng mister sa misis niya, I respect you, but I don't feel love anymore. Di ba you will be alarmed? Kasi iba yun eh.
yung irerespeto kita pero hindi na kita mahal, mabigat yun. Kung mabigat yun sa babae na marinig na hindi na kita, inirerespeto kita pero hindi na kita mahal, sabihin mo yan sa mister mo na mahal kita pero hindi kita nirerespeto, ganun din ang dating sa mister. Kaya lang, every time na magkakaroon ng love, marriage, conferences, no, ang laging ine-emphasize, unconditional love of both the husband and the wife. Unconditional love. They ignore yung respect. Kaya panahon na, mga kapatid, na makita natin ito. Amen. Amen po ba? Sige nga, kung kayo po ay tinamaan, pumalakpak kayo ng malakas sa Panginoon. Sabi ko po sa inyo, tatamaan tayo lahat. Now, okay. Now, let's go to the next, the third thing. No? Nakita natin dito, teka, bago tayo pumunta doon, gusto ko lang panoorin natin ito. Panoorin lang natin tong short video na ito, mga kapatid. So that we can, tama ba? Yan, sige po, panoorin lang natin ito. Titanic po ito, Titanic. Napanood nyo na ba yan? Ikinulong yung tandang. Nilakpa. Yan yung inahing manok. Grabe, di ba? Yan ang pagmamahalang ng mga manok. And it's best to learn from that, mother hen, na look at that, how love and respect operate. In the end, yung pang tandang ang bumaba, Kasi madaling magpakababa. Sa totoo lang, madaling magpakababa kapag puno ang puso natin ng pagmamahal. Kapag nararamdaman mo na mahal ka. Kaya kung alam mong mahal na mahal ka ng Panginoon, madaling magpakababa. Amen ba? Madaling magpakababa sa mister mo, madaling magpakababa sa misis mo, madaling magpakababa sa iyong mga anak, madaling magpakababa sa iyong mga magulang. Bakit? Punong-puno ka ng pagmamahal ng Panginoon. Amen. That's the secret of the gospel. Okay. Punta tayo sa pangatlo. Nakita na natin dito yung love, respect. Ngayon, sa children, ang sabi doon, obey your parents in the Lord. No? Okay, mga young people na nandito, okay, sabi mo sa katabi mo, humanda ka. So, sabi dito, obey. Diba? Sabi nga natin, obey. So, children, obey. Sabi doon, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother. This is the first commandment with a promise. Out of the 10 commandments, ito yung may promise of long life and prosperity. No? Na kapag ikay maaruga, maasikaso at masunurin sa iyong mga magulang, lalawig ang iyong buhay, hahaba at sasagana ang iyong buhay. Speaking about respect, sa panahon natin ngayon na pastime na ang pangbubuli, paninirang puri, pamimintas sa mga people in authority. It should begin in the home. Respect and honor and obedience to those in authority. Ngayon, yung honor, kagaya ng respect, is unconditional. Kahit ang tatay mo, nanay mo ay hindi sumusunod sa Panginoon, they deserve your respect and honor. Pero pag may inutos sila na hindi ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos, pwede kang hindi sumunod ng may paggalang.
Kasi ang pinagagawa na sa iyo ay masama. Yung bigas ay pinadadagdagan ng bato. Yung suka pinadadagdagan ng tubig. Hindi mo gagawin. Bakit? Hindi kalooban ng Diyos. O kaya sinasabi sa iyo, magsinungaling ka. Hindi mo gagawin. Bakit? Kasalanan yun. So kapag kasalanan ang pinagagawa, maaari kang hindi sumunod ng may paggalang. At handa mong tanggapin yung konsekwensya. Kagaya ni Shadrach, Meshach at Abednego, nung sinabing lumuhod kayo dyan sa ribulto, hindi sila sumunod. Pero hindi nila sinabing, hindi kami susunod dyan, ikaw na walang iyang hari. Hindi niya sinabing ganon. Kundi sabi, Your Majesty, may paggalang. Hindi po kami susunod. So may paggalang, ano? Hindi sila sumunod, may paggalang. Nagalit ang hari. Pinaapo yung pugon 7 times. No? So sila'y pinarusahan. Handa nilang tanggapin ang konsekwensya ng kanilang pagsuway. So hindi ka sumunod sa iyong magulang na may paggalang, may konsekwensya yan, tanggapin mo. Grounded ka, tanggapin mo. Wala kang allowance, tanggapin mo nang may pasasalamat. That's the way to do it. No? At kapag gagawin natin ito, no, ay ang sabi doon, lalawig ang iyong buhay at talagang pagpapalain ka. Children, no? It's a test for you. And may you pass the test. Kasi pagdating ng tamang panahon, mararamdaman mo rin yan kung anong ginagawa mo sa iyong mga magulang. Okay. Now, number 4 is nurture. So, kung gagawin natin ito, love, respect, obedience, and then nurture, no, then we will have a home run. We will have a home run. Anong utos doon sa nurture? Ephesians chapter 6 verses 1 to verse 4. Sabi dito, Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Yan po yung utos dito. Okay. Fathers, hindi lang fathers, but mothers included here. Ang sabi po dito, do not exasperate your children. Do not provoke your children to anger. Sino po mga magulang na nandito? Pwedeng makita mga kamay ng mga parents who are here. Yan, praise God. Palakpakan natin ang mga parents sa atin na nandito. So, yung mga bata, medyo konti lang ang aking mga sermon sa inyo, no? Magpasalamat kayo. Kasi tinitira natin dito yung mga magulang at yung mga mag-asawa. Okay. But these are also lessons for you na kapag ka nagkaroon ka na ng mga magulang, naging magulang ka na, naging parents ka na, you know what to do. Sabi nga ni Pastor Peter Tanchi, no, you cannot do anything about your ancestors. You cannot change them. Hindi mo na pwedeng baguhin yun. Mga magulang mo, hindi mo na pwedeng baguhin yan. But, you can do something about your descendants. You can enhance their lives. So, hindi man naging maganda ang pinagmulan mong pamilya, dahil sa Panginoon, pwede ka magsimula ng bagong pamilya na kalugod-lugod sa Kanya. Amen ba? So, there's hope. Now, balikan natin. Parents, number 4. Parents, do not exasperate your children. Huwag mo daw ipamungkahi sa galit ang iyong mga anak. And the word na ginamit dito about provoking them to anger is actually hindi lang yung inisin mo at magalit yung anak mo. Hindi lang yon. Kundi, lagi mong ginagalit to the point na yung bata nakakondisyon na sa galit. Yung bang namahay na yung hinanakit sa puso, namahay na yung sama ng loob sa puso. At dahil doon, madaling magalit, magpuyos ang kalooban ng bata. Dahil kagagawa ng magulang. Okay. Sa halip daw na i-provoke mo yung mga anak mo sa galit. So paano ba normally napoprovoke ang mga anak sa galit? Siguro mabilis lang na mga pwedeng examples ay kapag kang ibang sinasabi mo sa ginagawa mo, that's one thing that you provoke your children to anger. Sa sermonan mo, papagalitan mo, huwag kang manigarilyo, pero ikaw naninigarilyo. Huwag kang mandadaya, huwag kang manluloko ng tao, pero ikaw manluloko. Nakikita yan ng mga bata .
No? Hindi mo naman pwedeng dayain ng mga bata mo, hindi mo pwedeng lokohin ng mga anak mo. Kita nila yan araw-araw. Di ba? They can sense phoniness, inauthenticity, they can sense that. Hindi mo pwedeng lokohin ng mga anak mo. Kilalang kilala ka niya kung sino ka. Okay. So that's one way to provoke your children to anger. O kaya, disengagement, yung hindi ka nag-engage. Hindi mo kinakausap, busy ka sa TV, busy ka sa computer, busy ka sa YouTube. Wala kang panahon sa iyong mga anak. That's another way to provoke them to anger. No? O kaya yung sobrang galit mo lagi, yung galit mo, yung pananakit mo, verbal abuse, physical abuse, sexual abuse, these are things that can provoke your children to anger. Okay. Now, instead of dwelling there, gusto ko sana mas tumutok tayo doon sa sinabi na bring them up. Can you say bring them up? Okay. When you say bring them up, this is nurturing, this is nourishing. No? Ito yung lilinang mo at papag-igi mo ng buhay ng iyong mga anak. And this should be intentional. Hindi ito manggagaling sa school, hindi ito manggagaling sa church, ito yung manggagaling sa iyo bilang mga magulang. Dapat hands-on ka dito. Hindi sinabing, sabi, bring them up, Hindi yung send them off. Kaya nga, pagdating sa church, you don't send them, your children to church. Don't send them to church, bring them to church. Ano ibig sabihin nun? You journey together. Kaya nga, you journey together, magkasama kayong naglalakbay. Kaya nga sa Deuteronomy chapter 6, ang sabi doon, ito yung utos ng Panginoon, ituro mo sa iyong mga anak habang kayo naglalakad, habang kayo kumakain, habang kayo'y nakahiga, habang kayo naglalaro, habang may ginagawa kayo, use those things as teaching moments. Kaya napakahalaga nga nung na visibility and proximity mo bilang magulang sa iyong mga anak. Every season, every developmental stage of your children. So bring them up in the Lord. Paano daw? Bring them up in the discipline and instruction. Can you say discipline? Can you say instruction? Okay, yung word na discipline sa Greek ay paideia. Paideia. Doon ang galing sa salitang pedagogy or pedia. Ibig sabihin nito ay training, pedagogical. Ibig sabihin nito ay discipline. No? So, disiplina po ito. Okay? Yung discipline. Yung pangalawa ay instruction. Can you say instruction? Yung salitang instruction naman sa Greek ay nouthesia. Nouthesia. Ang ibig sabihin ng nouthesia ay hindi lang siya yung nag-i-instruct ka, kundi meron kasamang encouragement, meron kasamang admonition, meron kasamang counseling. In fact, the word nouthetic counseling comes from this word. Alam mo naman sa counseling, you listen. Sa counseling, you empathize. Sa counseling, you care. Merong caring doon sa therapeutic relationship ng counselor sa counseling. Nouthesia. Merong healing part. So yung combination nitong dalawa na to, mga kapatid, bilang mga magulang, we need to discipline and encourage. We need to train and inspire. Madalas nakakaproblema kapag puro discipline, walang encouragement. That can provoke your children. Puro utos, wala namang relasyon. Puro bawal ito, wag mong gagawin ito, pero wala namang magandang pakikitungo yung magulang sa kanyang anak. At yan ay kalimitang problema sa mga evangelical churches na ang taas-taas ng mga standard. At laging sinasabi na, ano ka pa naman, Christian ka pa naman, anak ka pa naman ng pastor, minsan ganyan, matitindi. So yung pressure ang taas, di ba? Hindi makahinga yung mga bata. Kasi nga, Christian kami, dapat hindi kami ganito. Dapat hindi namin ginagawa ito. Bawal yan. Kaya lang, wala namang meaningful relationship. So that leads to rebellion. Yan ang sinasabi ni Josh McDowell na rules without relationship lead to rebellion. So kapag over-discipline tayo, wala tayong care, wala tayong precious moments with our children, then that will provoke your children to anger.
Pwede rin naman na sobra naman ang inspirasyon mo, sobra naman ang encouragement mo na hindi ka naman nagdidisiplin. Bakit? Kasi takot ka sa anak mo. Baka kapag kinorek mo, magtampo, baka pag pinagsabihan mo, no, ma-depress, baka pagka, alam mo yun, pinagalitan mo, maglayas, baka magwala. Kaya nakakalungkot, ano? Sa panahon natin ngayon, mas maraming magulang ang takot sa anak. Kasi hindi mo ma-imagine kung anong pwedeng gawin ng anak mo kapag nagwala. Kaya ikaw naman, ingat na ingat ka. Bawat salita mo, ingat na ingat. Hindi mo masyadong pinipressure. No? Anak, mag-aral ka na lang. Huwag ka muna umattend ng church. No? Hindi ka nagbibigay ng responsibility. Kasi nga, iniisip mo, baka mamaya, hindi makaya ng anak mo. Baka mamaya, mahirapan siya. So, anong nangyayari? Nababansot. Kasi walang training. Hindi nag-grow, hindi nagmamature. Why? Kasi nga, bini-baby. So, yun ang problema natin dalawa. Okay. Now, mapakahalagang ibalansi po natin yung dalawa na yan. Huwag over-discipline, huwag under-discipline. Ang layo din natin sa ating mga anak so that they can be independent. Yan ang gusto natin. They can stand on their own. Pero minsan, ginagawa natin sobrang dependent sa atin. Minsan naman, pinupush natin away from us. So yung dynamics na ito na hindi natin mabalanse, ito yung mga bagay na nagpo-provoke sa ating mga anak kung bakit nagagalit sila sa atin. Lumalayo ang loob sa atin. Okay. Now, ang lahat ng ito ang lundo in the Lord. Can you say in the Lord? Sabi doon, bring them in the discipline and instruction in the Lord. In the Lord is very important. It's crucial because in parenting, it should be anchored on the gospel. Kapag hindi po nakaangkla sa mabuting balita ang pagmamagulang natin, no, it will become legalistic or it will become hedonistic. Legalistic na puro utos ka o kaya hedonistic na bahala na kayo kung anong gusto yung gawin sa buhay ninyo. Masyadong permissive. Bakit nagkakaganon? Sabi nga ni Tim Keller, no? Why do we over-discipline our children? Or why do we under-discipline? Siguro doon muna tayo. Why do we under-discipline our children? Why? Ba't hindi natin masyadong dinidisiplina yung mga anak natin? Because we cannot bear the look with our kids. We cannot bear the disapproval of our children. Di natin matanggap na ang anak natin masama ang tingin sa atin. No? So, it speaks about how you look at yourself. Na gusto mo kasi mataas ang respeto ng anak mo sa iyo, gusto mo kasi ginagalang ka ng anak mo, no, kaya hindi mo masyadong dinidisiplina para magkakaibigan lang kayo. Kasi ayaw mong mawala yung pagmamahal niya sa iyo. Is that the gospel? Pagka hindi mo dinidisiplina ang anak mo kasi natatakot kang mawala siya, o baka hindi ka niya mahalin, o baka hindi ka niya igalang. So, saan nanggagaling yung respeto mo sa iyong sarili? Di ba galing sa anak mo? Yung tingin sa iyong sarili, sa iyong image, is based on how your children looks at you. Is that the gospel? That's not the gospel. The gospel is you are complete in Jesus Christ. Amen ba? Kompleto ka kay Jesus eh. Kapag ka ikaw sigurado ka at may kumpiyansa ka na mahal ka ng Panginoon, regardless of how your children treats you, kompleto ka at buo ka sa Panginoon, regardless kung mahalin ka o hindi ng anak mo, buo ka, then you know how will navigate parenting. Pero kung beholden ka sa anak mo, takot ka sa anak mo, mawala ang anak mo, hindi mo talaga didisiplinahin. Bakit mo naman ino-over-discipline? Kasi nga, kaya mo ino-over-discipline, gusto mo umayos ang buhay ng anak mo, gusto mo maging honor ang anak mo, kaya talagang ratsyada ang review, no? Pati yung quiz, ikaw na sumasagot.
Kaya ang daming highest honor nung nakaraan. No? Kasi mga magulang ang mga high honors eh. Bakit? Hindi talaga yung magulang. Kailangan ang anak ko ang mataas. Kailangan pogi ang anak ko. Kailangan magandang anak ko. No? Bakit? Because that's a reflection of me. Kasi gusto ko dati maging honor. Hindi ako naging honor. Yung anak ko magiging honor. Kaya yung anak mo, dalaginding pa lang, binibihisa mo na ng mga pang-dalaga, pang-Miss Universe na ang itsura, ang postura. Bakit? Kasi buong buhay mo, pangarap mo maging Miss Universe. So it becomes a reflection. You over-discipline. You pressure your children to shape up. No? Pinupuwersa mo na maging ganito ka, maging doktor ka, maging engineer ka, maging architect ka. Kasi yun ang frustration ko. Kaya pinipilit mo ngayon. So saan nanggagaling ngayon yung tingin mo sa sarili mo? Again, self-serving yung parenting mo, di ba? You're not serving your children, you're serving yourself. So that you will feel good about yourself. So that people will talk about you at magaling na magulang ito. At sisikat ka sa community at masasabi yung anak mo, gumraduate, summa cum laude. No? Be proud na proud ka as a parent. Is that the gospel? No, it's not. The gospel is our completion, our fulfillment, our happiness is in Christ alone. Amen. Not on your children. Bakit pinipilit mo yung mga anak? Dumepende sa'yo. Kasi hindi mo ma-imagine na mawala sila eh. Kasi nga, naka-angkla yung fulfillment na nandyan lagi yung anak mo. Kaya binibaby mo lagi. Bakit mo naman pinupush outside? Lumayas ka na, magsarili ka na ng bahay, bata pa, pinupush mo na out. Eh kasi nga, pagod ka na. Gusto mo, tumahimik na ang buhay mo. Ayaw mo na mayroong magulo sa bahay, lumabas ka na. Where do you really find comfort and peace? Is it with your children living the home? No, you will find your comfort and peace in Christ alone. Amen. So don't use your children to feed your ego. Don't use your children, no, to fulfill your lost dreams. Don't use your children to meet your deepest needs. If you use them, you're provoking them to anger. Daman naman nila kung talagang mahal mo sila as they are, not because of what they can give you. May our children sense that, na ang pagmamahal natin sa kanila is not conditional. Ang pagmamahal natin sa kanila ay hindi reflection ng ating imahe, ng ating reputation. Kundi ang pagmamahal natin sa kanila ay kung paano tayong minahal ng Panginoon na wala siyang hininging kapalit sa atin. Amen ba? Pwede bang palakpakan natin ng Panginoon, mga kapatid? And so, next slide. Itong 4 bases na ito, para maka-home run ka, it's all anchored in the Lord. Ha? Love as Christ loves, husbands. Respect as unto the Lord, wives. Obey children in the Lord. And nurture your children, parents, in the Lord. Lahat yan naka-anchor sa Lord. Because we cannot do otherwise. It's an impossible task. Hindi natin magagawa ito sa totoo lang. Kaya when you expect this from your pag-uwi ninyo, sasabihin mo dun sa tatay mo, sasabihin mo, oy, dapat nina-nurture mo ako. O sasabihin mo naman yung mister mo pag-uwi mo, dapat minamahal mo ako. O sasabihin mo sa misis mo, dapat nagsasabit ka sa akin. Don't use this against your family members. Don't use these commands against your family members. It's not for them, it's for you. Nung sinabi sa husbands, love your wives, para sa iyo yan. Huwag mong hanapin sa iba. Yung wives, respect your husband, hindi para sabihin ng mister, sabi sa Bible, respetuhin mo ako. Hindi mo na teritoryo yon, bro. Lord na magsasabi sa kanya that she should respect you. So you don't expect
Instead, your expectation should be from the Lord. Amen. That's the beauty of the gospel. That's the beauty of the gospel. In conclusion, the gospel is good news. Anong Tagalog ng good news? Mabuting balita. Pero sabi ni Dr. Tim Henner, mas maganda daw na translation ay magandang balita. Di ba? Kasi yung mabuti nakapaloob na dun sa maganda. At tayo mga Pilipino, gusto natin yung maganda. Bakit? Ang maganda ay kaaya-aya, kahali-halina. Ang maganda ay kawili-wili. Ang maganda ay kasiyasiya. Kabuuan yun yung maganda Di ba? At yun ang mabuting balita ng Panginoon. That's the good news. Ibig sabihin nito mga kapatid, bilang pamilya na tayo ay nakakilala sa ating Panginoong Yesus, dala-dala natin ang mabuting balita, ang magandang balita. Kung kaya't ang ating buhay, ikaw bilang mister, dala mo yung magandang balita, ang personalidad mo at ugali at karakter ay pleasing and winsome sa iyong asawa. Misis, ganon din naman sa iyong mister. Maganda, kaaya-aya, galante. Yun ang ibig sabihin nun. Mga magulang sa mga anak, ganon din. At mga anak sa mga magulang. So let the gospel, the good news, the beautiful news, be the anchor of our family relationship so that we can have a home run. Amen. I know most of us here are disappointed with our family members. Disappointed ka sa mister mo, disappointed ka sa misis mo. Kasi nung napag-aralan mo to, nakita mo, ganun pala dapat ang ginagawa niya. Dapat pala ganun siya. Dapat pala yung tatay ko, nurture ako, hindi niya ginagawa. Dapat pala, tinatanggap ako ng nanay ko kung sino ako, hindi yung parang pinipilit niya akong... Sometimes we're looking at that perspective na we are expecting these people to shape up. After this conference, parang iniisip mo, dapat ganun siya, dapat ang tatay ko ganito, dapat ang nanay ko ganito, dapat ang mister ko ganito, dapat ang misis ko ganito, dapat ang anak ko ganito. Give that up. Would you? Hindi ko binigay ito para kayo mag-expect na dapat ganun sila. Kaya po binigay ng Panginoon ito sa atin para maunawaan natin na hindi nila talaga kayang magawa yon. Amen? Hindi nila magagawa talaga. Maliban na lang ang mabuting balita ay sumilang sa kanilang puso at makilala nila si Jesus at ang kagandahan ni Jesus ay bumago sa kanila, doon lang mababago. At ganun ka din. Hindi ka rin mababago kung wala si Jesus sa iyong puso. Kayo makabubuti pa ay unawain mo na lang kung saan sila nanggagaling, hindi pa nila nakikilala ang Panginoon. Unawain mo na lang at maging mapagpatawad ka sa iyong puso. At hayaan mo ang Diyos ang gumalaw sa kanilang buhay habang binabago ka ng Panginoon. And when you cry for your family, when you shed tears for your family, the Lord sees. And through you, habang nagbabago ka, that will impact your family. That will influence the rest of the family. Amen. Amen.